Nakarinig o nakakita na ba kayo ng isang lalaking nagbuntis? Kung hindi pa ay halika't makinig sa kanyang kwento. Hello mga ka-vibes! Welcome sa aking channel. Isang panibagong kwento na naman ang ating matutuklasan ngayon. Lahat tayo gustong magkaroon ng pamilya, masaya at buong pamilya. Tama ba? Tayong lahat gustong magkaroon ng sariling anak. Tunghayan natin ang kwento ni Thomas Betty, isang lalaking na nabuntis. Oo, tama yung narinig mo. Isang lalaki na isang American ay nabuntis hindi lang isa, kundi 3 mga gwapo at magandang anak. Si Thomas ay nag-aaral sa isang universidad ng Hawaii noong 1996 at nakapagtapos ng bachelor's degree in health science. Siya ang kauna-unahang natala sa kasaysayan na nagkaroon ng 3 anak sa sarili niyang pagbubuntis. Ito ay pinatunayan sa mga iba't ibang pamahayagan ng social media at dahil dito sumikat ang kanyang pangalan noong 2008. Paano kaya nangyari ito? Paano siya nabuntis kung gayon ay isa siyang lalaki? Sa oras na ito, aking ibabahagi sa inyo ang aking nasaliksik na siguradong magugulat ka kung paano nangyari ito. Para lubos nating maintindihan, hindi na natin patatagalin pa. Pero kung bago ka pa sa channel na ito, ay paki-subscribe sa aking channel at pindutin mo na din ang like button at bell button para kung sa ganun update ka sa mga bagong uploads natin. Marami sa atin ang gustong magkaroon ng anak. Ang iba naman ay maswerteng nabiyayaan. Ang iba ay hindi kaagad nakabuo ng anak. Siguro may tamang oras at panahon ito. Subalit, hindi natin maitanggi na marami sa atin ay hindi talaga nagkaroon ng anak. Kahit anong ginagawang posisyon o pwedeng gawin ay hindi talaga. Si Thomas Betty ay naging tanyag. Sa katunayan nga, siya ay nahirang pa sa Guinness World Records noong 2010. Noong 2003 ay nagpakasal si Thomas sa kanyang kasintahan na si Nancy. Matapos ang 4 na taon ng pagsasama nila ay hindi pa rin sila nabinyagan ng anak. At dito, napagdesisyonan na mag-asawa na magpatingin sa isang doktor. At napag-alaman na ang kanyang asawa ay wala palang kakayahang magbuntis o magkaroon ng anak. Ito ay dahil sa kanyang infertility at sa iba pang kadahilanang sakit. At dahil sa kagustuhan ni Thomas na magkaroon ng anak at makabuo ng isang pamilya, ay nagdesisyon siyang bumili ng sperm sa interesadong donor, kung saan maari kang makabili ng sperm ng isang lalaki at i-inject na lang ito sa kung sino may gustong magbuntis na walang anumang sexual intercourse. Ngunit ito ay pinag-usapan ng lahat dahil hindi nga magkaanak si Nancy o walang kakayahang magbuntis. Imbis si Nancy ang magdadala nito ay kabaliktaran ang nangyari. Si Thomas ang nagpa-inject ng sperm para mabuo ito at mabuntis. Ang tanong, paano siya nabuntis? Hindi kung lang isa, 3 anak pa. Mamaya ay aking sasagutin ang inyong katanungan. Matapos nito ay matagumpay naman ang kanyang pag-i-inject ng sperm. Sa katunayan, lumipas ang 5 buwan at lumaki ang kanyang tiyan. June 29, 2008, matapos ang ilang buwang pagbubuntis ni Thomas, ay isinilang na ang isang sanggol na nagngangalang Susan sa Charles Medical Center. Dahil dito, nagsilabasan na sa multiple tabloids, magazine at iba pang international na pamahayagan si Thomas ang laman ng kanilang mga balita. June 2009 ay isinilang din ni Thomas ang pangalawa nilang anak na lalaki at sinundan naman ito noong 2010 at lalaki pa rin ang kanyang isinilang. Sa ngayon ay 3 na ang kanyang mga anak
2 lalaki at 1 babae. Wow! Pwede pala yun? Kung ikaw ay lalaki, papayag ka din bang magpa-inject rin? Comment down below para atin malaman. Hindi pa nagtatapos ang ating kwento. Dahil sa pagkakataon nito ay malalaman na natin kung paano ito nangyari at paano si Thomas nabuntis, bagamat siya ay isang lalaki. Lalaki yung muka, kilos at pangangatawan. Si Thomas ay ipinanganak sa Tracy Lagundino, Hawaii noong 1974 at si Thomas ay ipinanganak sa babaeng kasarian. Subalit, ang kanyang puso ay nais na maging lalaki. Siya ay nasa 20s pa lamang ay nagsimula na magkaroon ng testosterone injection kung saan nagbibigay sa kanya ng mahabang boses, bigote at binabago ang kanyang mga sexual organs. At noong 2002 ay nagkaroon siya ng mastectomy surgery kung saan ay naging legal na lalaki. Alalahanin, siya ay naging isang legal na lalaki. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mastectomy? Ang mastectomy ay isang uri ng surgery kung saan tatanggalin nito ang breast issue, una sa kanyang dibdib at sunod ang kanyang pisikal na kaanyuan na maging isang tunay na lalaki. Ngunit ang pribadong parte ng kanyang katawan, matres at iba pang sexual organ ay mananatili ito upang maari pa siyang mabuntis in the future. At dahil sa kanyang pag-inject ng testosterone ay makita mo talaga sa kanyang pisikal na kaanyuan na siya ay isang ganap na lalaki. At siya ay lalaking lalaki talaga. May bigote, may abs at may malaking katawan. Matapos ang ilang taon ay tumigil siya sa pag-inom ng testosterone upang siya ay mabuntis. Dahil alam naman natin na gusto niyang magkaroon ng isang anak at makabuo ng pamilya. Sapagkat ang kanyang asawa na si Nancy ay walang kakayahang magbuntis or isang infertility. Ngunit sa kabila ng pagtigil ng kanyang pag-inom ng testosterone tablet, ang ilan sa mga epekto nito ng gamot ay ang kanyang muka at buhok at permanente na ito. Kaya ito ang dahilan siya ay nabuntis at nagkaroon ng 3 anak. Ang una niyang panganganak ay sa pamamagitan ng CS or tinatawag nating cesarean section. Ngunit sa pangalawa at pangatlong anak ay normal delivery na. At alam nyo ba na isang beses lang siya nagkaroon ng regla sa bawat taon? Makalipas ang ilang taon, akala nyo ba naging masaya sila? Hindi po. Dahil sa kanilang kasikatan ay hindi naging maganda ang pagtingin ng mundo sa kanila. Sila ay nilait at pinag-uusapan at ginagawang katatawanan sa TV shows. Hindi naging madali sa kanila ang ganitong sitwasyon. Kung saan man sila magpunta ay naroon ang mga matang nakatitig sa kanila. Na para bang nakakita sila ng hayop habang sila ay naglalakad or pumapasyal sa publikong lugar. Ito pa ang mas masakit. Dahil sa kanyang ginawa at dahil sa kanyang hindi magandang kasikatan ay natigil ang kanyang matagumpay na negosyo sa pagprinta ng mga t-shirt at nagsara ito dahil sa kanyang katanyagan. Inamin niya, sinubukan naming panatilihin ang regular na orders ngunit nawalan kami ng maraming customer dahil sa pagbibintang nila sa amin at hindi magandang kwento. Kaya naman, bumagsak ng husto ang kanyang negosyo at nawalan sila ng kita. Sa puntong ito ay malaking problema ni Thomas kung paano niya papakainin ang kanyang pamilya. Kaya naman, naghanap siya ng panibagong trabaho para may maipakain sa kanyang mga anak at asawa at may maipambayad sa kanyang sangla na mahigit $50. Yes po, mga ka-vibes, ganyan kalaki ang kanyang utang. Subalit, ang tanging paraan lamang para malutas ang kanyang problema ay maghanap ng panibagong negosyo.
At dahil dito ay nakapagbukas siya ng negosyo ng tamang-tama lang ang laki upang magamit niya ang kanyang natapos bilang isang health science. Sabi pa nga niya, mahirap lumabas pero kailangan niyang harapin ang mga bagong hanay ng tao sa amin. Kapag nag-iisa ako ay para akong naiibang lalaki. Ngunit hindi ako makapunta kung saan kasama si Nancy at aming mga anak nang hindi ako makilala ng mga tao. Dagdag pa niya. Ngunit ang bagong kapitbahay namin ay naging mabuti naman sa amin. Sa katunayan nga, binibisita kami at binibigyan ng pagkain at hindi rin kami nakarinig ng mga negatibong komento ng mga kapitbahay namin. Sa ngayon ay hindi na sila natatakot na makisalamuha sa mga tao. Hindi na rin sila nakarinig ng masakit na salita at naging focus na sila ngayon sa kanilang bagong negosyo. Sabi ni Thomas, isa lamang ang tanging hiling niya. Siguradong maalagaan niya ng maayos at mapakain ang mga bata. Sa ngayon ay masaya na si Thomas kasama ang kanyang anak at asawa. Kaya dapat natin maisaisip na tayong mga tao ay may karapatan at respetuhin ang bawat desisyon ng isa't isa. Saludo ako sa iyo, Thomas, dahil hindi hadlang ang diskriminasyon ng mga tao alang-alang sa iyong pamilya. Ikaw, anong masasabi mo kay Thomas? Tama ba yung ginawa niya? Dahil nga sa wala ng pag-asang magkaroon pa ng kanyang asawa ng anak, ay si Thomas ang nagbuntis nito. Mag-comment ka sa baba kung anong comment mo, mga ka-vibes, sa kwentong ito. At sana naman nagustuhan nyo ang kwentong ito at pakiclick ako ng like button sa baba bilang pagsuporta sa aking channel. At kung bago ka pa sa aking channel, ay mag-subscribe ka at pindutin mo na din ang bell button upang may update ka sa bagong uploads natin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod.